Minamahal na mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, nang hindi mo napapansin, nakagawa ka na ng isang desisyon na maaaring magpabago ng iyong walang hanggang kapalaran. Binanggit ito ni Jesus, 200 kapalaran. Ang isa ay patungo sa buhay, ang isa sa kapahamakan. Ang tanong, alin sa mga ito ang tinatahak mo ngayon? Sa Mateo 7:13-14, binalaan tayo ni Jesus tungkol sa makitid na pintuan at makipot na daan na patungo sa buhay, at ang maluwang na pintuan at malawak na daan na patungo sa kapahamakan. 2 ruta lang ang mayroon. At bawat desisyon mo, gaano man ito kaliit, ay nagdadala sa iyo sa isa sa mga ito. Ngayon, gusto kong payagan mo ang sarili mo na huminto. Huminga ng malalim. Patahimikin sa loob ng ilang minuto ang mga tinig ng mundong ito, ang mga alalahanin, ang mga balita, ang mga ingay, ang mga panggigipit, at hayaang magsalita ang tinig ng Diyos sa iyo. Dahil ang pag-uusapan natin dito ay hindi lang isang pag-aaral, hindi lang isang payo. Ito ay isang mensahe na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ipinakikita sa atin ng Biblia ang isang bagay na marahil ay mas seryoso at mas apurahan kaysa sa anumang iba pang paksa na maaari nating talakayin, ang pang-araw-araw na pagpili na magpapasiya sa iyong walang hanggang kapalaran. Oo, hindi ito labis-labis. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos ay isang bagong pagkakataon, ngunit isa ring bagong responsibilidad. At bilang isang pastor, ang aking hangarin ay lubos mong maunawaan ito, hindi nang may nakakapilay na takot, kundi nang may buhay na pag-asa. Mismong si Jesus, sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 7, talatang 13 at 14, ay nag-iwan sa atin ng isang malinaw at diretsong larawan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan na patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakakita nito. Mga minamahal ko, hindi isang magandang talinghaga na isasabit sa dingding ang sinasabi ni Jesus. Nagsasalita siya tungkol sa 200, 2 direksyon, 2 kapalaran, at isa lang ang patungo sa buhay na walang hanggan. At ang katotohanan ay ang desisyong ito ay hindi ginagawa ng isang beses lang sa buhay, kundi pinagtitibay araw-araw sa maliliit at malalaking pagpili na ginagawa natin. Noong ako ay mas bata pa sa pananampalataya, naisip ko na ang pagpili sa makipot na daan ay isang desisyon na ginawa ng isang beses sa sandali ng pagbabalik loob, at mula noon sapat na ang lumakad. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa panalangin, pagbabasa ng salita at pamumuhay sa pang-araw-araw na buhay Kristiyano, natutunan ko na ang makipot na daan ay pinipili sa bawat pagsikat ng araw. Ito ay sa sandaling nagpasya kang manalangin kahit napagod ka. Ito ay kapag pinili mong magpatawad kahit na nasasaktan ka. Ito ay kapag nagpasya kang magsabi ng hindi sa isang imbitasyon na maghihiwalay sa iyo sa Diyos. Ito ay kapag pinili mong sabihin ang katotohanan kahit na may kapalit ito. Pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo sa Galatia 6:7-8. Huwag kayong padadaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin, sapagkat ang nagtatanim para sa kanyang laman ay aani ng kasiraan mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan mula sa Espiritu. Ang sinasabi ni Pablo dito ay malalim. Ang ating mga pagpili ay mga binhi, at bawat binhing itinanim ay magbubunga, maaga o huli. Ang mga desisyon ngayon, gaano man ito kaliit, ay ang pagtatanim na magbubunga sa hinaharap. Marahil ay naririnig mo ang mensaheng ito ngayon at iniisip, Pastor, ang dami ko ng maling desisyon, may oras pa ba para sa akin?
At ang sagot ay, oo, hanggat may buhay, may pagkakataon na magbago. Ang Panginoon sa kanyang walang hanggang awa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magsimulang muli. Ang Panaghoy 3:22-23 ay nagpapaalala sa atin, ang mga awa ng Panginoon ay hindi nagwawakas sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga ito ay bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ibig sabihin, ngayon, oo, mismo ngayon, maaari kang magpasyang tahakin ang makipot na daan. Maaari kang magpasyang ihanay ang iyong mga pagpili sa kalooban ng Diyos. Hindi mahalaga kung gaano ka nakalayo. Kung babalik ka sa Kanya nang may taus-pusong pagsisisi, handa siyang tanggapin ka. Ngunit may isang bagay na kailangan kong sabihin ng may pag-ibig at katapatan. Ang makipot na daan ay hindi ang pinakakomportabling daan. Huwag mong asahan ang mga palakpak mula sa mundo. Huwag mong asahan ang mga kaginhawahan. Mismong si Jesus ang nagsabi na ito ay makipot. Nakakaunti ang nakakakita nito. At bakit kakaunti ang nakakakita nito? Dahil nangangailangan ito ng pagtalikod. Nangangailangan ito ng espiritual na disiplina. Nangangailangan ito ng buhay na pananampalataya. Ngunit minamahal na kapatid, ang nakataya ay walang hangganang mas dakila kaysa sa anumang sakripisyo na maaari nating gawin. Isinulat ni Pablo sa Roma 8:18, sapagkat itinuturing kong ang mga pagdurusa sa panahong ito ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatian na ihahayag sa atin. Ngayon tinatawag tayo ng banal na espiritu sa isang buhay ng pagbabantay. Ang kaaway, tuso tulad noong nasa Eden pa, ay sinisikap tayong guluhin, pagurin, akitin sa mga madaling daan at kaginhawahan. Ngunit inaanyayahan tayo ng Panginoon na tumingin sa unahan, sa walang hanggan. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano karaming ari-arian ang mayroon tayo, gaano karaming tagumpay ang ating naabot, o gaano karaming papuri ang ating natanggap, kundi kung namuhay tayo ng tapat sa Panginoon at kung ang ating mga pang-araw-araw na pagpili ay nakaayon sa Kanyang kalooban. Kaya, bago tayo magpatuloy sa pagninilay na ito, inaanyayahan kitang manalangin ng tahimik ngayon kung nasaan ka man. Hilingin mo sa Panginoon, Ama, buksan mo ang aking espiritual na mga mata. Tulungan mo akong mapansin ang mga pagpili na aking ginagawa. At kung tinatahak ko ang maluwang na daan, gabayan mo akong bumalik sa makipot na daan upang mabuhay ako para sa iyong kaluwalhatian at para sa buhay na walang hanggan. Ang mga minamahal, kung ang makipot na daan ay nangangailangan ng pang-araw-araw na pagpili, kailangan natin ng pang-araw-araw na lakas upang tahakin ito. At ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi sa Panginoon. Gaano man kadesidido ka, gaano man kadisiplinado o may mabuting intensyon, kung susubukan nating lumakad sa buhay Kristiyano na umaasa lang sa sarili nating lakas, tayo ay madarapa. Malinaw na sinabi ni Jesus sa Juan 15:9, kung wala ako, wala kayong magagawa. Ito ay isang nakakapagpalayang katotohanan. Dahil ibig sabihin, hindi natin kailangan at hindi rin natin kaya na umasa lang sa ating sariling kakayahan. Ang buhay Kristiyano ay sinusuportahan ng isang buhay at patuloy na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Siya ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Kung mananatili tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay, magkakaroon tayo ng bunga, ngunit kung hihiwalay tayo, matutuyo tayo. At narito ang isang punto na bilang pastor, kailangan kong bigyang diin, ang matibay na pananampalataya ay hindi lang nabubuo sa malalaking espiritual na sandali, kundi sa pagiging tuloy-tuloy ng maliliit na pang-araw-araw na disiplina. Tulad ng isang malusog na katawan na pinalalakas ng balansing pagkain at regular na ehersisyo, ang ating espiritual na buhay ay lumalago sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita, pakikisama sa mga kapatid, at praktikal na pagsunod.
Marahil ay natanong mo na sa sarili mo, Pastor, bakit minsan pakiramdam ko ay mahina ang aking pananampalataya na maliit ang aking espiritual na apoy? At madalas na simple ang sagot, hindi ka nagpapakain espiritual araw-araw. Huwag mong asahang maging malakas sa pananampalataya kung ang iyong Biblia ay nakasarado sa loob ng isang linggo, kung ang iyong mga panalangin ay bihira, kung ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos ay mababaw. Sinabi ng salmista sa Salmo 1:2-3, sa halip, ang kanyang kaligayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Siya ay magiging tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang panahon at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta at anumang kanyang gawin ay magtatagumpay. Tingnan ang pangako. Kung mag-ugat ka sa salita, kung patuloy mong pakakainin ang iyong kaluluwa araw-araw, ang iyong espiritual na buhay ay magiging matatag tulad ng isang puno sa tabi ng ilog. Kapag dumating ang mga bagyo at darating ang mga ito, hindi ka matutumba. Ngunit bukod sa matibay na pananampalataya, kailangan nating pag-usapan ang mga tukso. Mga kapatid ko, huwag tayong maging mangmang. Ang tukso ay hindi isang malayong posibilidad, kundi isang kasalukuyang katotohanan. Mismong si Jesus ay tinukso sa ilang at haharapin din natin ang kaaway araw-araw. Ang pagkakaiba ay nanalo si Jesus dahil puno siya ng salita at puno siya ng espiritu. Hindi mahalaga sa dyablo kung nagsisimba ka hanggat mababaw ang iyong espiritual na buhay. Kinatatakutan niya ang Kristiyanong nananalangin na nakakakilala sa salita na nabubuhay sa kabanalan. Dahil ang Kristiyanong ito, kapag dumating ang tukso, ay marunong tukuyin ang kasinungalingan at marunong tumugon gamit ang katotohanan ng Diyos. Marahil ay nahaharap ka sa mga tukso na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Marahil ay may isang paulit-ulit na kasalanan na sumusubok na hawakan ka, isang kahinaan na ginagamit ng kaaway upang akusahan ka. Ngunit gusto kitang paalalahanan ng may buong pag-ibig pastoral na ang 1 Corinto 10:13 ay isang buhay na pangako. Walang tukso na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, ngunit ang Diyos ay tapat na hindi niya kayo hahayaang matukso ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip ng tukso ay gagawin din ang paraan ng pagtakas upang kayo'y makatagal. Ibig sabihin, walang tuksong hindi malalabanan para sa taong nasa kay Kristo. Palaging mayroong paraan ng pagtakas at ang sikreto ay hanapin ito kaagad. Ang problema ay madalas tayong nakikipaglaro sa tukso, sinusubukan ng mga limitasyon at kapag napansin natin, nasa sahig na tayo. Kaya, maging radikal. Kung may isang bagay na naghihiwalay sa iyo sa Diyos, kung may isang bagay na nagpapakain sa iyong laman, kung may isang bagay na bukas na pintuan sa kasalanan, isara mo ang pintuan na iyon. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:29-30 na mas mabuting mawala ang isang mahalagang bagay sa buhay na ito kaysa mawala ang kaluluwa. Ang kabanalan ay nangangailangan ng matatag na desisyon at narito ang pampalakas loob. Habang mas pinupuno mo ang iyong isipan at puso ng salita, mas kaunti ang puwang para sa mga panlilinlang ng kaaway. Habang mas nililinang mo ang presensya ng Diyos, mas magiging sensitibo ka sa kanyang tinig at mas mabilis mong mapapansin kapag ang isang bagay ay hindi nagmumula sa kanya. Kaya ang panawagan ko ngayon ay magpasyang magtayo araw-araw ng isang hindi matitinag na pananampalataya. Magpasyang sa tulong ng banal na Espiritu, labanan ang bawat tukso na tatawid sa iyong landas. At tandaan, ang tagumpay ay hindi nagmumula sa ating lakas, kundi sa biyaya na sumusuporta sa atin. Mga minamahal ko, gusto kong ingatan mo sa puso mo ang isang bagay. Ang iyong mga pagpili ay hindi lang nakakaapekto sa iyo. Hinuhubog nila ang iyong walang hanggan at nakaka-impluwensya rin sila sa kapalaran ng iba.
Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang mundo ay nagpapangaral ng isang baluktot na ebanghelyo ng pagsasarili, ang sikat na ginagawa ko ang gusto ko, walang pakialam ang iba. Ngunit itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ito ay kasinungalingan. Sinasabi sa Roma 14:7-8, sapagkat walang sinuman sa atin ang nabubuhay para sa kanyang sarili, at walang sinuman ang namamatay para sa kanyang sarili. Sapagkat kung nabubuhay tayo, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't kung nabubuhay man tayo o namamatay, tayo ay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang bawat hakbang na ating ginagawa, ang bawat salita na ating sinasabi, ang bawat desisyon na ating ginagawa, lahat ng ito ay nasa ilalim ng mata ng Diyos at nakaka-impluwensya sa mundo sa paligid natin. Maaaring hindi ka kailanman umakyat sa pulpito, maaaring hindi ka kailanman mag-record ng isang sermon, maaaring hindi ka kailanman magsulat ng isang libro. Ngunit ang iyong buhay ay isang patuloy na pangangaral. Pinapanood ng mga tao sa paligid mo kung paano ka tumutugon sa mga pagsubok, kung paano mo hinaharap ang mga pananakit, kung paano mo pinamamahalaan ang iyong pamilya, kung paano mo tinatrato ang mga hindi sumasang-ayon sa iyo. At madalas, ang ebanghelyo na una nilang makikita ay hindi ang nakalimbag sa isang Biblia, kundi ang nakatatak sa iyong buhay. Naaalala ko ang mga salita ni Jesus sa Mateo 5:14-16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nasa ibabaw ng bundok ay hindi maitatago. Hindi rin sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa ibabaw ng patungan, at ito'y nagbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din, hayaang magningning ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pansinin na hindi sinabi ni Jesus na maging ilaw, sinabi niya na kayo ay ilaw. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi kung tayo ay makaka-impluwensya, kundi kung paano tayo makaka-impluwensya. Ang ating ilaw ay maaring magningning upang akayin ang mga tao kay Kristo, o ang ating kapabayaan ay maaaring maging anino at katitisuran para sa isang tao. Minamahal na kapatid, naisip mo ba na ang isang simpleng gawa ng iyong katapatan ay maaaring maging instrumento na ginagamit ng Diyos upang maabot ang isang tao? Ang isang salita ng pampatibay loob ay maaaring magligtas ng isang pinanghihinaan ng loob. Ang isang pagpapakita ng pagpapatawad ay maaaring magpagaling ng isang nasaktang puso. Ang isang tapat na saloobin ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa patutuo ng Ebanghelyo. Ngunit ang kabaliktaran ay totoo rin. Ang isang masamang patutuo ay maaaring maghiwalay sa isang tao mula sa Panginoon. Kaya ang ating mga pagpili ay may bigat na walang hanggan. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto dahil lahat tayo ay nagkakamali at nabibigo. Ngunit ito ay tungkol sa pamumuhay ng may layunin na nagsusumikap na ipakita si Kristo sa lahat ng bagay. Sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo 4:15, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Magpatuloy ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito, maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Tingnan mo kung gaano ito kahanga-hanga kapag inaalagaan natin ang ating espiritual na buhay at nananatili tayong matatag sa katotohanan. Hindi lang ito nagliligtas sa atin, kundi maaaring magligtas sa mga sumasama sa atin. Ibig sabihin, ang ating mga pagpili ay mga binhi ng buhay, hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. At narito ang isang punto na nag-aalab sa aking puso. May mga tao na marahil ay maririnig lang ang tungkol kay Jesus sa pamamagitan mo. Ikaw ang misyonero na inilagay ng Diyos sa iyong bahay,
sa iyong trabaho, sa iyong kapitbahayan, sa iyong paaralan. Ang iyong misyonaryong larangan ay maaring ang counter ng iyong tindahan, ang cashier ng supermarket, ang bus na sinasakyan mo araw-araw, at bawat galaw, bawat salita, bawat reaksyon ay isang pagkakataon upang ihayag ang karakter ni Kristo. Kaya kapag iniisip mo ang iyong mga desisyon, tandaan, nakaka-impluwensya sila sa iyong walang hanggan dahil ang kaligtasan ay isang regalo, ngunit ang walang hanggang gantimpala ay bunga ng katapatan. Nakaka-impluwensya sila sa walang hanggan ng iba dahil maaaring gamitin ng Diyos ang iyong buhay bilang tulay upang akayin ng mga tao sa kaharian. Kaya huwag mabuhay ng walang layunin, magmahal ng may layunin, maglingkod ng may kagalakan, magpatawad ng may kabutihan, magpatotoo ng may lakas ng loob. Dahil sa araw na tayo ay nakatayo sa harap ng Panginoon, mapapansin natin na ang bawat pagpili na ginawa para sa pag-ibig sa Kanya ay sulit. At marahil ay may isang taong nandoon sa walang hanggan dahil isang araw ay nagpasya kang magsabi ng oo sa Diyos. Mga minamahal, may isang katotohanan na hindi natin maaaring baliwalain. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang karera ng bilis, kundi isang maraton. Ang gantimpala ay hindi para sa nagsisimula lang ng maayos, kundi para sa nananatiling tapat hanggang sa huli. Si Jesus sa Mateo 24:13 ay nag-iwan sa atin ng isang simple at makapangyarihang pahayag, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang pagtitiis ay nangangahulugang magpatuloy kahit na mahirap, nangangahulugang huwag sumuko kahit na humihigpit ang pagod, nangangahulugang panatilihin ang pananampalataya kahit na ang mga sitwasyon ay tila salungat. At ang pagtitiis na ito ay hindi nagmumula sa ating likas na lakas, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na tumawag sa atin. Ipinakikita sa atin ng salita na ang paglalakbay ng pananampalataya ay magkakaroon ng mga pagsubok, pakikipaglaban at pagdurusa. Binalaan tayo ni Pedro sa 1 Pedro 4:13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa matinding pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na parang may kakaibang nangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo sa pagiging kabahagi ninyo sa mga pagdurusa ni Kristo upang sa paghahayag ng kanyang kaluwalhatian ay magalak din kayo ng buong kagalakan. Ibig sabihin, ang mga pagsubok ay hindi tanda ng pag-abandona ng Diyos, kundi bahagi ng proseso ng pagkahinog ng ating pananampalataya. Inihahayag nila kung nagtitiwala lang tayo sa pansamantalang pagpapala o kung ang ating puso ay nakatuon sa walang hanggang pag-asa. Ngunit paano manatiling matatag hanggang sa huli? Gusto kong ibahagi ang 3 espiritual na pundasyon na nagpapalakas sa pagtitiis. Patuloy na pakainin ang sarili ng salita. Ang Biblia ay hindi lang isang aklat para sa devosyonal na pagbabasa. Ito ang pang-araw-araw na pagkain ng ating kaluluwa. Sa mga panahon ng pagdududa, ang salita ang angkla na nagpapanatili sa atin sa tamang lugar. Sinasabi sa Salmo 119:105, "Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Ang sino mang lumalakad sa liwanag ng salita ay hindi madarapa sa dilim. Panatilihin ang isang buhay ng patuloy na panalangin. Ang panalangin ay hindi lang paghingi ng mga bagay sa Diyos, ito ang paghinga ng kaluluwa. Kapag nananalangin tayo, pinapalakas natin ang ating koneksyon sa Ama, binabago ang pag-asa at nakakahanap ng direksyon. Pinapaalalahanan tayo ng Filipos chapter 6:7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga isipan kay Kristo Jesus. Sumama sa mga kapatid sa pananampalataya
Ang buhay Kristiyano ay hindi dinisenyo upang mabuhay ng mag-isa. Inilagay tayo ng Diyos sa isang katawan, ang simbahan, upang suportahan natin ang isa't isa. Hinihimok tayo ng Hebreo 10:24-25 at maging maingat tayo sa isa't isa upang pukawin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, na hindi natin pinababayaan ang ating pagtitipon tulad ng ugali ng ilan, kundi nagpapalakas loob sa isa't isa. At lalo pa ngayong nakikita ninyong papalapit na ang araw na iyon. Mga kapatid ko, ang pagtitiis ay hindi lang paglaban. Ito ay patuloy na pag-abante, kahit na dahan-dahan, ngunit laging sa tamang direksyon. At kapag tayo ay nadarapa, dahil lahat tayo ay nadarapa, dapat tayong bumangon, humingi ng kapatawaran, maging matatag muli at magpatuloy. Susubukan ng kaaway na kumbinsihin ka na dahil nadapa ka, mas mabuting sumuko na. Ngunit sinasabi ng Diyos, sapagkat ang matuwid ay bumabagsak ng 7 ulit at muling bumabangon. Kawikaan 20:16. Tandaan, ang korona ng buhay ay hindi para sa naging perpekto, kundi para sa hindi bumitiw sa pananampalataya. Ibinibigay sa atin ng Santiago 1:12 ang mahalagang pangako na ito. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso, sapagkat kapag siya'y nasubok, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya ngayon hinihikayat kita, kung malaki ang laban, magpatuloy ka. Kung tila matagal ang mga sagot, magpatuloy ka. Kung tila kaunti ang lakas, magpatuloy ka. Dahil sa huli, sa pagtawid sa linya ng tapusin, maririnig natin ang pinakamahalagang salita na kailanman ay narinig ng isang alipin ng Diyos. Mabuti, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mga minamahal, may isang araw na nakatakda sa kalendaryo ng Diyos kung saan ang lahat ng alam natin dito ay maiiwan na. Isang araw kung saan ang pananampalataya ay titigil na maging pag-asa at magiging paningin. Isang araw kung saan makikita natin ng mukhaan siya na ating pinaglingkuran at minamahal kahit na hindi natin siya nakita ng ating mga mata. Inilarawan sa atin ni Apostol Juan ang pag-asang ito sa 1 Juan 3:2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung ano tayo. Ngunit alam natin na kapag siya'y nahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita kung ano siya. Kay gandang pangako, isang araw, mismong si Kristo ang tatanggap sa atin. Isang araw, maririnig natin ang kanyang tinig na tinatawag ang ating pangalan. At sa sandaling yon, ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagdurusa ay malilimutan sa kagalakan ng pagiging nasa harap ng ating Panginoon. Ngunit sinasabi rin sa atin ng Biblia tungkol sa gantimpala, ang walang hanggang gantimpala para sa mga naging tapat. Hindi ito bayad para sa mga gawa, dahil ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos. Ngunit ito ay ang pagkilala sa harap ng buong walang hanggan na namuhay tayo upang bigyang kasiyahan ang puso ng Ama. Pinapaalalahanan tayo ni Pablo sa 2 Timoteo 4:7-8. Nakipaglaban ako sa mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang korona ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Pansinin, ang korona ng katuwiran ay hindi para sa isang piling grupo ng mga super-Kristiyano. Ito ay para sa lahat ng nagmamahal sa pagdating ni Kristo at nananatiling matatag sa pananampalataya hanggang sa huli. Marahil ngayon, namumuhunan ka sa iyong buhay sa mga bagay na walang nakakakita, nananalangin ng madaling araw para sa isang taong hindi man lang alam na siya ang pakay ng iyong panalangin, naglilingkod ng walang pagkilala ng tao, nananatiling tapat kapag walang nakatingin,
Alamin mo na walang anuman sa mga ito ang hindi napapansin ng mga mata ng Panginoon. Sinisiguro sa atin ng Mateo 6:4, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang gagantimpala sa iyo ng hayagan. At kapag dumating ang araw na iyon, mga kapatid ko, kay ganda ng araw na iyon, ang mga salita ng Apokalipsis 21:4 ay magiging tulad ng musika at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan o ng pagdadalamhati o ng pagtangis o ng sakit sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Isipin mo kasama ako, wala nang paalam, wala nang malungkot na balita, wala nang gabing walang tulog dahil sa pag-aalala, wala nang paghihiwalay, lahat ay magiging bago. At ang pinakamahalaga sa lahat, tayo ay makakasama magpakailanman kay Jesus. Kaya naman inaanyayahan tayo ng Biblia na mabuhay na ang mga mata ay nakatingin sa itaas. Sinasabi sa Colosas 3:1-2, kaya't kung kayo'y muling nabuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isipin ninyo ang mga bagay na nasa itaas at hindi ang mga bagay na nasa lupa. Kapatid, sulit na mabuhay para kay Kristo. Sulit na talikuran ng kasalanan, sulit na piliin ang pagsunod, sulit na magpatawad, sulit na maglingkod, sulit na magtiis. Dahil isang araw, sa harap niya, ang bawat sakripisyo ay tila maliit kumpara sa kaluwalhatian na ihahayag sa atin. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Roma 8:18, sapagkat itinuturing kong ang mga pagdurusa sa panahong ito ay hindi karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatian na ihahayag sa atin. Kaya mabuhay ka sa bawat araw na ang puso ay handa para sa pagtatagpong iyon. At kapag siya ay dumating, naway masabi natin nang may kagalakan at kapayapaan, Panginoon, narito ako. Hindi ako nagdala ng pagiging perpekto, ngunit nagdala ako ng katapatan. Hindi ako nagdala ng mga dakilang gawa, ngunit nagdala ako ng isang pusong umibig sa iyo hanggang sa huli. At sa gayon tayo ay papasok sa kagalakan ng ating Panginoon upang hindi na muli pang umalis sa kanyang presensya.